Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sa ngalan po ng pong may kapal na siyang makapangyarihan, maawain at mahabagin. Tayo po ay bumabati sa lahat po ng Pilipino na nakikinig po sa atin ngayon sa oras na ito. Ito po sana ay pakalatin po ninyo sapagkat meron po akong napakahalagang mensahe at kinakailangan makarating ito kila Duterte. Alam po ninyo, ang ating pong tema ngayon ay bakit ba tayo hanggang ngayon hinaharas at nagpaparas sa mga Duterte? Ano pong ibig ko sabihin? Ito pong nakaraan na 2 araw, abay wala pong laman ng social media kundi yung mga pangungusap ni Pulong Duterte na isa pong congressman ng isang distrito sa Davao na di umano kanya naman binabatikos ang pagpili ni Ginoong Marcos sa ombudsman at binabalaan niya yung ombudsman na magpapagamit sa pangaharas sa mga Duterte. Katanungan ko at akin pong pinoprotestahan, sino po ba ang nagpapaharas? Bakit hanggang ngayon pinapayagan natin na tayo maharas ng mga Duterte? Sino ba sila para magdikta sa atin? Yan pong katanungan natin. Hindi po tayo maapi pag hindi tayo nagpapapi. Bakit ngayon wala na nga yung kanilang demonyong tatay na si Rodrigo Roa Duwag Traidor Duterte? Siga-siga pa rin sila. Bakit? Sapagkat nagpapasensya tayo. Sapagkat pasensyoso tayo. Bueno, pakalatin po ninyo itong ating pong video na meron pong isang Pilipino, ang pangalan Waldy Carbonell, hindi nagpaparas sa mga Duterte, lalabanan ng Duterte kahit saan sila at saan sila humamon, kung saan nila gusto maglabang kami, lalabanan po natin yan. At kayong mga kababayan natin na nakatuon ngayon dito sa ating programa, makinig kayo mabuti. Alam po ninyo, itong si Congressman Pulong Duterte, ito, inuulit ko para makarating sa kanya. Siya po ang tunay na drug lord dito sa Asia. At ang kanyang binibiktima ay mga uto-uto at mga madaling iharas, madaling takutin na mga Pilipino. Iyakin, mga Duwagueño, mga Dabawenyo culture ang nangyari po dito sa ating mga kababayan. Wala na yung halimbawa na nasa impyerno, si Digong Duterte, yung kanyang anak hanggang ngayon, naharas niya Senado, naharas niya Kongreso, niloloko niya, binabastos sa harapan. Hindi bali sana kung mga gunggong na congressman lamang ang kanyang nauto para ng mga barsaga, na mga walang kakwenta-kwentang congressman. Pero itong Pulong Duterte, kalaya po niya sabihin niya, hindi kasama sa tungkulin ng Vice President ang ipagtanggol tayo sa China. Tungkulin niya ng military. Estupido! Pulong Duterte, estupido! Hindi ka dapat maging congressman. Congressman ka na mga kapwa mo, estupido. Estupido! Etong si Duterte. Ayan, persona non grata niya ako sa Davao. Ilang beses na ako na persona non grata dyan. Pag dumarating ako, baka mga buntot ninyo. Ba't po tayo nagpaparas sa mga Duterte nito? Hindi raw tungkulin ng Vice President ang manindigan laban sa China. Hindi lamang po tayo marunong mura. Pero pagka meron kayo iniisip na mura na karapat-dapat sa kanya, wag lamang isasama niya mga ina, mga kaibigan, yan po ang ibig ko sabihin. Halimbawa, siya ay anak ng duwag na baboy na dati naging Pangulo, dati naging Mayor, ang pangalan Rodrigo Roa Duwag Duterte. Kaya hindi po tayo nagbumura. Pero sa mga Pilipinong marunong pong gumalang sa sarili nila, yung tatawagin silang duwag, tatawagin na stupido sa kanilang mukha, abay hindi po dapat kayanin yan.
ng isang maisog. Pagpunin nyo yung maisog, Bisaya word yan na ibig sabihin, matapang. Taga Davao, maisog. Ng utoto. Ito sabi ninyo, pakalat po ninyo ito para makarating dito sa Pulong Duterte na ito. May tattoo ka talaga sa katawan sa likod mo. Nakalagay, dragon. Yung tattoo na yan ay tattoo ng triad. Yung triad, yan po ang pasimuno ng paglalako ng droga sa buong mundo. Ang kanilang source ay sa Communist China. Ayan. Kung tayo po ay kanilang nire-record ngayon o kaya makakarating sa kanila, dapat makarating to. At kung sila ay magdidemanda ng cyber libel, inahamon kayo, demanda kayo. Pupunta kayo ulit dyan sa Davao. Magtatago na naman kayo. Pero sabi ni Pulong Duterte, hindi raw kasama sa job description. In English niya pa. Hindi raw kasama sa job description ng Vice President ay pagtanggol ang bansa natin o malma laban sa China. Estupido. Tungkulin niya na kahit na sinong Pilipino. Eh kung Vice President ka, lalo mong tungkulin yan. Kaya lamang, bakit tayo nag-aaksaya ng napakaraming pera dito sa isang estupido na congressman na pareho ni Pulong Paulo Duterte? Bakit? Abay, meron pa siyang 41 billion flood control budget. Sabi nga ni Lacson dapat may kapasidad ang isang distrito na kayang tanggapin yung 41 billion sapagkat napakalaki. Bakit napakalaki? Sapagkat siya ay kinatatakutan pa rin. Bakit siya kinakatakutan? Sapagkat siya ay Duterte. Pag Duterte, dapat katakutan. Sukdulan si Baste Duterte. Hinamon niya ang chief of PNP ng boxing. Pagkatapos pareho rin niya, hindi sumipot sa kanyang sariling hamon. Ibig sabihin, tayo ay nagpapauto. Ang aking katanungan ay, bakit? Bakit tayo nagpapauto? Bakla na ba lahat ng senador? Opo, hindi naman sila bakla lahat. Sila ay mga binabae at mga duwag at mga ang amo nila, traidor, si Duterte. Hanggang ngayon, amo niya pa rin. Meron pa rin mga Cayetano, meron pa rin mga Jingo Estrada, meron pa rin Villanueva, mga kaibigan na nagsisilbi dyan sa kabuktutan, kabulukan ng mga Duterte. Enough is enough. Hintuin na po natin to. Huwag na tayo magpaharas. Bakit tayo nagpapaharas? Bakit tayo nagpapatakot sa mga Duterte? Ano ba ang laban nila? Congressman? Congressman na bugo? Vice President? Vice President na under attack? Hindi nga siya makapagpaliwanag sa kanyang ginawang pagnanakaw. Eh dapat, Boying Rimulya, Ombudsman, magpakita ka na kabitenyo ka. Ang sabi nila, kabitenyo raw ay matapang. Eh bakit kabitenyo ka? Eh dapat meron ka ng kilos. Dapat ngayon, first week or bago matapos ang taon na ito, ipakulong mo na yan si Sara Duterte. Magpakatapang kayo. Huwag kayo natatakot kila Pulong, kila Baste, kila Sara, yung kila Bato, de la Rosa, Bongo. Huwag na tayo matakot sa kanila. Huwag kayo matakot. Kung natatakot kayo, medyo tawagan po ninyo ako at papalakasin ko ang loob ninyo. Kung natatakot po kayo sa mga Duterte hanggang ngayon, may malaki pong depression ninyo. Pero pag hindi kayo natatakot at kayo ay nagiging kasangkapan pa ng pagnanakaw, abay, hindi kayo karapat-dapat maging senador. Hindi kayo karapat-dapat nandyan. Karapat-dapat kayo nandun kay Kibuloy. Karapat-dapat nandun kayo sa Davao. Sapagkat ang amo ninyo hanggang ngayon nasa Hague na. Eh, nagpapauto pa rin kayo. Lahat kayo nagmimistulang Robin Padilla. Lahat kayo ay halos gusto ninyo magpakamatay, sunugin kayo. Amoy Duterte pa rin kayo. Bueno, enough is enough. Huwag na po tayo magpaloko. Huwag na kayo matakot sa mga Duterte. Lalo tigit dyan kay Pulong, Estupido Duterte. Duwag, duwag, duwag.
Pulong. Pulungin ko noon. Okay, ako si Kawaldi Carbonel, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. Laban ang matapang! China, layas!